Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon. At eto na nga, every gising na lang mga lods, no? Ba't kaya every gising na lang is talagang positive ang nangyayari sa ating Bitcoin. So ngayon, umabot siya ng 89.8. Grabe, hindi pa nag-90, no? Hindi pa nag-90. O ito nga pala, sino yung mga sino yung mga nag-profit dyan, ha? Sino yung mga nakalong simula ng mga nakaraang pa, gravities, no? So tayo, profit tayo mga lodi. Alam ko, mga nasa 1K, no? 1K ba? Basta almost 1K, mga lods. USDT, no? Yung panalo natin sa trade, mga lodi. So dahil dyan, grabe. Alam nyo, ito isa pang nag-uusap kasi kami ni KJX nung kagabi, no? Parang iniisip namin na baka meron pang correction, no? Once na marating niya yung 100, mga lodi, dito sa 100, once niya na marating niya to, it's either mag-correction siya pababa, bumalik siya ng 80, no? Bago siya mag-pump ulit ng banana pump na tayo, mga idol, no? Which is na yun, tuloy-tuloy na yun. So parang mangliliquidate lang si market maker, parang iniisip namin. So ang ginagawa ko ngayon is nag-iipon ako ng mga panalo natin sa trade para ayun yung abangan natin. Abangan natin yung correction na yun, doon tayo magpi-place and then saka lilipad. So ganun yung plano ko plano ko mga idol, no? So solid mga lodi at maraming positive ngayon. Tignan nyo naman mga lods, no? Yung ating market halos sa tignan nyo yung Doge, 121%. Grabe, 20 pesos na. Ano lang natin, zoom out lang natin ng konti, 7 days. 9 pesos lang to ng 7 days. Sabihin na natin kalahating buwan, 8 pesos. At nung October 13 is 6 pesos lang ito, mga idol. So grabe, tuloy-tuloy tayo nagbubudega dito mga lodi sa Doge. Kaya sobrang syempre 100% na yung natin dyan, yung tinubo ng ating investment dyan. Syempre ganun din sa SHIB mga lodi, 58%. Alam nyo, isa yung pinakamalupit na nagpump talaga ngayon is etong Cronos. Grabe yung Cronos, 200%. Sumout natin 7 days to, 4 pesos. November 6 o nung November 5 nung undas, nasa 4 lang to, mga lodi. Gravities, 'di ba? Gravity si Cronos. Alam ko nag-dos nga lang to eh. Dos lang to nung mga 'di ba? Mga dito dos lang eh. No? Hindi, basta nag 2 pesos lang to eh. Dati kasi bumili ako nito eh. Nasa 2 pesos. Siguro matagal na 'yon. Wala bang 2 pesos? O 4 pesos talaga 'yon. Bayabas ako Nakalimutan ko na. So 4 pesos nga. Ang tagal niyang nag 5 pesos to 4 pesos, mga lodi, isipin nyo. August, halos 3 buwan siyang 4 pesos, 'di ba? Kumbaga kung ikaw nag-invest dito, parang ano ba 'yan? Boring, hindi gumagalaw yung Cronos. Tapos biglang kunin ko na nga, lipat ko na lang sa iba. Tapos paglipat mo, biglang umangat ng ganito. Grabe 'yun. Nakakaiyak 'yun, mga idol, no? So ang tinding na nangyayari ngayon mga lodi. Nag-89 siya, no? Ito, pabalik na siya. So 89, magna-90 na kaya to. So hindi na ako mga lodi, actually kami hindi sure kung kailan yung liquidation nito o yung drop nito, no? O yung correction, no? It's either pwede magsa 90 pa lang, bumalik na siya, or mag 100 muna, no? 100 muna, umabot siya dito sa part na to. Ayan, bago siya mag-drop, mag-drop ng ganyan. Babalik yan sa 80. Di ba? Tapos pagbalik niya sa 80, saka siya lilipad ulit, no? Ay, ganun. Saka siya lilipad ulit, paalis na, mga lods. So ganun lang yung naisip namin. So kung hindi man mangyari yun, okay lang, no? Kasi meron naman tayo, matagal na tayo may bodega. Pero ang talagang nag-iipon kami ngayon, lalo na ako ng mga panalo natin sa trade, tapos pambodega natin once na magkaroon ng correction. So ganun yung plano ko, mga idol, no? At eto naman na nga, no? 1.29 B to B, mga idol, billions.
short liquidated, no? Kasi never short. Kasi nga ba't ka mag-short alam mo naman na papump tayo 'di ba? Uptrend tayo. So pwede 'yan kung tayo niya, kung scalping. Ayan, tulad niyan, mahuhuli mo yung short na ganyan, o di okay 'yan. Yung mga maliliit na shorting pwede, pero yung tatagalan mo, magpo-position trade ka ng matagal tas naka-short ka, talagang you will get wrecked, sabi nga mga idol, no? Gravities ito, nalampasan na mga idol. Bitcoin officially flipped silver in market cap, no? 1.74 trillion. 1.73 trillion. Ayan, no? Nakita nyo? No? Naunahan na. No? Number 8 na ang Bitcoin, no? Number 7 yung silver sa market cap, mga idol. Gravities, no? Magiging number 1 to, mga lodi. Promise, Bitcoin. Kasi ito na yung pinaka sa tingin ko na the best asset in the world, na Bitcoin. So, siguro hindi ngayong cycle, sa mga next cycle, makikita natin yan. Kaya yung mga nagsasabing huli na sila, wala pong huli pagdating sa Bitcoin, mga idol. No? So, kung siya nga pala, kahapon, di ba naputol yung video ko? Nag-brown out kasi, mga lodi No, nag-brown out. Namatay yung PC ko. Buti nga namin nag-autosave mga lods Pero nasa gitna na ako ng comment no, kaya nang pinutol ko na doon sa may umpisa pa lang ng comment. So ngayon babawi tayo sa mga comment natin, no? Total crypto market cap natin 3 trillion na, 3 trillion. So dito natin makikita yan. Ayan, 3.11 trillion. So maraming nagsasabi, lalo na yung mga expert, mga lodi, na aabot tayo ng mga 4 or 5 trillion. No, so kasi nung nakaraan 2 trillion lang tayo, 'di ba? So matitriple nga daw o madodoble, triple. So kung aabot man tayo ng 4 to 6 trillion, mga lodi, imagine kung gaano nakalaki yung market cap nitong mga to at gaano nakataas yung ating mga altcoins at yung Bitcoin, mga idol, no? Grabe. So ngayon pa lang nasa 3 trillion na tayo. Wala pang 2025, mga lodi. Dahil ang expected 2025 ang bull year. Bull run year natin is 2025, mga loads. Nasa November pa lang tayo ng 2024. 'Di ba? Gravities. Gravities. Nakakagulat. Alam niyo, syempre, lalo na yung mga sumabay sa akin, alam niyo na first time natin ma-experience yung bull market nang nag-i-start pa lang, no? Kasi pumasok tayo bull market na nung panahon ng Axie. Pumasok ako noon bull market na. So hindi ko pa na-experience yung paangat. Pumasok ako, nasa tuktok na. Ang na-experience natin yung pababa. Doon tayo naka-experience ng hell. ng hell Bumagsak tayo doon, mga idol. Isa-isang nangyari yun. Lahat ng mga bangko nag-bankrupt, FTX, Luna, no? Luna. Nagbagsakan na bankrupt, grabe yun. Talagang ang hirap mag-crypto nun, lalo na hindi pa ako marunong mag-trade nun. Kung marunong na ako mag-trade nun, malamang nag-short na ako nun Kaya lang hindi pa ako marunong mag-trade nun. Natuto ako mag-trade nung pa-recover na yung market. So, ngayon, pa-bull run, first time natin may experience. So, sabi nga napanood ko nung dati pa. Sabi niya, kapag bull run, every day, bawat gising mo, makikita mo na plus 20% ka, plus 10% ka, plus 30% ka. Everyday yun, mga lodi. So, grabe yun. Hindi nga rin kapanipaniwala yung everyday na nagpapump yung market 'di ba? So, ngayon, pwede nating ma-experience. Sana nga ma-experience natin, no? So, ayun. At eto naman, ito yung nilabas ni Trump na mga agenda niya para sa crypto, no? Sabi dito, create a strategic national Bitcoin stockpile. Di ba? Sinabi niyan. Tapos first, SEC Chairman Gary Gensler, ipafired niya yan. Fire first tuloy. SEC Chair Gary Gensler, name a Presidential Advisory Council on Crypto Regulation. Stop work on a central bank digital currency. Poster stablecoin digital token that are pegged to the dollar. So, ito kasi hinahype nila yung XRP Sabi nila, yung ipepeg daw is yung USD o yung Ripple. Pero mga lodi, sa akin, mas maganda. Kasi ako, ang laki ng tiwala ko sa XRP, mga idol, hindi naman sa pag-ano, no.
Kaya yung mga sobrang pump parang nagiging OA, parang pumapangit lang eh pag naiinis ako pag ganoon eh, yung sinasabi nila na aabot ng $22,000 isang XRP. Di ba? Oh, sa akin okay lang yun na ganun. Kaya lang syempre, parang hindi na siya kapanipaniwala. So, although talagang naniniwala ako na magtutudamon, no, magbabanana candle yung ating XRP, pero wag naman masyadong OA, di ba? Kasi tulad niyan, no? Kasi pag nangyari to talagang magpapump yung XRP, pero hindi ko naman masyadong inaasahan to. Although alam ko naman talaga na magpapump si XRP, mga idol, no? Ito nga oh. Sabi dito mga idol, kasi nung nag-post si Bill Morgan nung nakaraan, September 2023, at tama, September 23, sabi niya, 0.60 is the currently and historically important resistance, no? So ito 'yon sa resistance ng XRP, mga lodi, isa 0.60. Ayun yung hindi ma-break eh. Which is dito. Yan. Ito yung hindi ma-break, mga lodi. So ngayon na-break na. Na-break na nga to nung una oh. Oh, kailan to? November 10, kahapon. Ay, nung isang araw. So na-break na siya pero nag-drop kasi nga si resistance, mga lodi. And then na-break ulit ngayon, mga lodi, no. So dalawang beses na na-break yan. So hindi na malabo talaga na malampasan ni XRP yan, mga lodi, no. So sabi dito, just revisiting this post. So ngayon papaalala niya, no, for which I was criticized. So na-criticize daw siya doon dahil 7 weeks later XRP cannot break 0.60 even with Bitcoin over 84,000. So kahit daw mag 84,000 yung Bitcoin, hindi mabibreak yung 0.60. Eh wala na, na-break na ngayon. No, nasa ano na tayo ngayon? 0.60 na nga. Oh, ayan, oh, umabot pa tayo ng 0.63. 'Di ba? So dalawang beses nang na-break 'yan. So para sa akin, breakable na 'yan. Kumbaga, ano na 'yan, magiging support na lang 'yan, hindi na siya resistance. Siya na yung magiging support, yung 0.60. So ito, pwede ka na mag-long dito sa part na 'to eh. Kasi ano na siya eh, no? Binalikan niya na yung 0.60. Ito na yung bagong support ngayon eh. 'Di ba? So pwede ka na mag-long dito. O nga no. Ano yun ah. Hindi natin naisip yun ah. Bahala mamaya na. Nag-iisipan ko to mamaya, mga idol. No? So ayan, grabe no. Tapos mga idol, ito nga yun, no? Literally last chance to buy XRP before $33, mga lodi. Ito yung chart ng XRP. So parang nire-repeat niya lang to, no? Ayan, and pump, no? Grabe yung pump na yan, no? So halos almost identical, mga lodi, no? Almost identical. And then ano pang inaasahan natin dito? Na-break na 0.58 to. So na-break na yung 0.60. Matik na yan, mga idol, no? So ako sabi ko, huwag na nila i-hype eh, kasi gusto kong angkinin lang yung XRP. Hindi, joke lang. Naman tayong pera pambili niyan eh. So at least meron lang tayong konting XRP. Masaya na ako doon, mga idol, no? O ito nga yung sinabi nila, oh. No. Una na kayo. Kumbaga parang ano yan. Parang ganun yung sinasabi dito. Una na kayo. Sa ano na ako, sa inauguration ni Trump, pagkatanggal ni Gary Gensler, doon na ako hataw. Di ba? Kaya ilan ba XRP ngayon? O, nasa 20% lang naman. No? 20% pa lang. Dati nung bear market, ang laki na niyan. Ngayon, dahil nagtataasan na lahat, parang ang liit na ng 20%, no? Grabe. O, Shiba Inu, 59%. Grabe na yan, mga lodi. So, hintayin natin kung anong mangyayari talaga, mga lods, no? At meron pang isang nakakalungkot, lalo na yung mga non-believers or yung mga shorters natin. Pakinggan natin to, mga idol, pakinggan natin. Once we got above 35,000, I initiated a short on Bitcoin. Small position, but starting to dip the toe in the water on Bitcoin. Because of the extended move, you're now starting to hit major resistance levels. So,
Nung nag-38 daw mga Lodi, nag-short siya. At kapag once na umaangat pa siya, nagdadagdag siya para pupondohan niya yung short niya. So sa tingin nyo, magkano na kaya talo nito? Sabi niya nga, Bitcoin is up 120% ever since he short. So sa tingin nyo, anong mangyayari dito? No? Wala. Durog to, mga idol. Durog. Grabe. Sabi nga ba't kailangan mo mag-short ngayon? Puro positive ngayon Parang yung hinihintay ng ng lahat is ngayon na yon, no? Kumbaga yung pump na hinihintay ngayon. So, ba't ka mag-short? 'Di ba? Dapat tsempuhan mo kung saan ka maglulong. Ganun, 'di ba, mga Lodi? So, ayun. Parang kamukha rin ng XRP2, no? Na-break niya dito, tapos bumagsak tapos ngayon nandito siya, no? So, ito ba yung resistance ngayon? 88,000, no? Pwede. Kasi ito yun, mga Lodi, tinamaan niya yung dulo-dulo, no? Ito. Tsaka to. Ngayon lang, patingin ko lang So, pwede siya maging resistance, mga idol. Ay, support pala, resistance tuloy. Support. Bago tayo mag 90 or 100, di ba? Ito na yung pinaka-drop. Sarap maglong, Hi. So, mamaya na. Iniiwasan ko na mag-trade habang nag-video, mga Lodi, kasi hindi ako nakapag-post. No? Tapos ito na. Check na natin yung mga coins natin, mga Lodi. Sabi ko sa inyo, mga idol, nasa umpisa pa lang tayo. No, hindi ka pa huli. So, 0.18, grabe, mataas to kung i-zoom out natin to, mga Lodi, nung isang araw, 0.16. So, medyo pa-uptrend po ang ating SLP, ang ating AXS, mga idol, at 341 na, 'di ba? Gravities, halos nung November 5 lang, nasa 200 lang to, 53. So, halos 100 pesos yung nadagdag sa Axie Infinity or yung AXS natin. Etong Ron coins natin eto promising tong Ron coins natin. Parang ito Sleeping Giant Sleeping Giant. So 74 siya ng November 5, and then ngayon umangat pa siya ng 96, almost 97. Tingnan natin. Almost 97, ngayon 94 pesos po ang ating Ron coins. Pixel natin, $11 pesos na ba ang pixel natin? 12 na. 12 pesos na ang ating pixel, samantalang nasa 8 pesos lang siya nung nakaraang Tuesday, mga idol. Gravities, no? So talagang di na natin may kakaila na start na po ng bull run. Sakto yung sinabi ko dito sa video natin, mga idol, no? Saktong-sakto. Anong date to? Ayan, 4 days ago. 'Di ba? 4 days ago, start na ng bull run, confirm, sabi ko. 'Di ba? Doon na nga. Tuloy-tuloy na, mga Lodi, no? Gravities naman, mga Lodi, ang lupet. No? Laging masaya siguro gising nyo, mga idol. Lagi bang masaya yung gising nyo? So ngayon magbabasa na tayo ng comment kasi kahapon nabitin wala. Ito. Si Boss, pakiusap lang. Magsabi ka rin kung mag-exit ka na sa Dogecoin at Shiba. Yung Dogecoin, ang gain ko nasa 300k na, boss. Di ba? Paldo si Idol. Hold mo next week, $1 na yan. Sabi ni Poor Crypto Investor. Sana nga, boss, baka maisipan ko na magbenta kapag $1 na. Mga Lodi, ito sasabihin ko sa inyo yung taking profit, hindi ko pwedeng sabihin yan, mga idol. Nasa inyo yan, wala sa akin. Kasi mamaya mag-take profit kayo, tapos tumasisihin nyo ako. Hindi ko naman alam yung mangyayari. Ang sinasabi ko nga, pag happy, di ba? Pag happy na, take profit na, nasa inyo na yun. Kasi profit is profit, kahit maliit yan o malaki, profit is profit. So, kayo nang bahala dyan, mga Lodi. Hindi ako magsasabi niyan. Di ba?
Pero, mapapanood nyo naman yan kapag nag-take profit ako eh. Yeah? Alam nyo naman yun, sinasabi ko sa inyo. Wala akong sikreto sa inyo mga Lodi. Para akong si Looney, bukas na libro. Si Trobe, ayan, shoutout sa'yo, Idol Brad, kamusta ka na? O, ayan, Kevin Magno, shoutout sa'yo, si Crypto Trader, and Miner, yan. Jor is, Sir X Empire, o, ayan, sabi ni Idol. Lumipad ng malupit, sabi ni Skylab, mas malupit pa ngayon, no? Lupit ng market, kuya, paldo ang lahat. O, 19 hours ago to, paano pa ngayon? Alam nyo na. Hindi pa ba huli magbodega sa Doge, boss? Ang masasabi ko lang sa iyo, Idol, nag-u-start pa lang yung ating bull run. Nasa paanan pa lang tayo. Sa pangkalahatan yun mga Lodi. Kung ikaw may tiwala ka sa Doge, nasa iyo yan, mga Lodi. Sabi nga ni Warren Buffett, mga Lodi, kung hindi mo kayang i-hold ang iyong asset ng 4 to 10 years, huwag ka nang bumili. Ganun lang yun. Kasi yung mga nagpa-profit ngayon sa Doge, matagal nilang hinintay yan. Matagal nilang hinold yan. Ako, matagal kong hinold yan. Taon. 3 taon, 2 taon. Tapos ngayon lang nagpa-profit. Diba? So, kayo, kung ngayon pa lang kayo bibili, hindi ko pwedeng sabihin na, na huli na. Kasi ang tagal ko nang bumili niyan eh. Diba? Naranasan ko nang umangat yan. Naranasan ko nang bumaba. Naranasan ko nang gusto ko nang sumuko. Pero, hinold ko pa rin. Diba? So kayo, kung sa tingin nyo, may tiwala kayo, nasa inyo, pera nyo yan, mga idol. Sumabay lahat sa BTC yan. Kasi nga, tandaan nyo mga Lodi, na mataas ang Bitcoin dominance ngayon. Once na bumaba yung Bitcoin dominance, ang aangat nyan yung altcoin na, mga Lodi. hindi pa altcoin season. Tsaka wala pa. Nag-i-start pa lang tayo, mga idol. Sinasabi sa inyo, nag-i-start pa lang. Boss, mukhang malapit ka nang bumili ng 2 Tesla car gamit Doge mo. Sabi ni Nesimo. Gemini, tsaka si Shanks, si Torres, John Mark, Skylab, always shoutout sa inyo, mga idol. Wala pa, mga Lodi. Tsaka sabi ko naman sa inyo, mas unahin natin ng asset na bilhin kaysa liabilities, di ba? So, ganun tayo. Siguro pag mga 3 cycle, saka na ako magre-retire. Pero ngayon, nag-start pa lang tayo sa mundo ng crypto. Mas magandang asset muna yung mga bilhin natin, no? Kapag nawala na si Gary, makakakita kayo ng super science sa market. Oh, 'di ba? Ayun na nga, mga Lodi. Isang tinik sa lalamunan ng yan, ni crypto si Gary Gensler. Baldo ka sa Dogecoin, boss. So, ayan. Hindi lang siya. Alam nyo, mga Lodi, marami naman na tulad nito. Marami nang sasabi sa akin, Kuya Jeb, ba't di ka bumili ng ng Toncoins, ganyan, or ng Chainlink, napakaganda naman yan. Aptos, napakaganda rin, Litecoin. So, maraming magagandang coin. Ang sabi ko nga, mga idol, lahat ng coins magpapump. Diba? Lahat ng coins magpapump. Ang tanong, kung sino yung magtuto the moon. Yun talagang magta-times ng 100 pataas. Di ba kasi yung iba dyan, tataas ng 19%, tataas ng 20%, tataas ng 17%. Pero may kita nyo, yung iba talagang nagingibabaw. Doge, 123. Etong Kronos na to, pucharagis, meron ako nito dati. Talagang nakalimutan ko na lang siya talaga eh. Pero bala ko talagang bumili nito dapat eh. Kaya lang nakalimutan ko. Kasi meron akong isang pinapanood na content creator, ang hawak niya, Doge, SHIB, Kronos, B-Chain, ayun yung mahawak ko rin dati. So, talagang grabe to. Tingnan nyo, 200% to. 'Di ba? Sayang. Pero, wag tayo manghinayang diyan kasi malay nyo, bumaba yung momentum nito. Tumaas naman yung momentum ng iba nating coins. 'Di ba? Pag nag-meme coin season, puta, hataw yung Pepe, hataw yung Bonk, yung Dog Whip Hat. Tapos makikita nyo yung mga pump niya nasa 100-200%. Tapos naman, yung mga altcoin naman, yung mga L1, L2, makikita nyo ang percent lang na tinataas, 30%, 40%. So, ibig sabihin, season na kumbaga time to shine na sila. So, ngayon, time to shine ng Doge. Di ba? Pero yung iba, hindi muna. So, ano yan, mga idol, hindi naman na porkit nagpapump na lahat, pare-parehas din sila ng gains. Siyempre, iba-iba yan, mga idol, no? So, kaya nga, yanihin natin eh. Ako kasi ang iniisip ko, mawawala yung momentum ng iba,
Pero yung Doge, andyan lang yung momentum niya. Sasabayan sa lahat. Parang ganun yung naiisip ko sa akin, no? Sa akin yun kasi meron ako niyan eh. Siyempre, bias ako. So kayo, kung meron kayo mga coins, pag-aralan nyo mga idol, no? So kung tutusin mga Lodi yung Dogecoin, talagang may tiwala na ako dito dahil kay Elon. Dati pa, hindi niya pa hindi pa siya kakampi ni Trump. Wala pa, kumbaga, yung mga project niya pa lang ng sarili. Kasi pinanood ko yung ano niya, yung documentary niya. Yung Tesla, yung SpaceX, 'di ba? Pinanood ko yung documentary niya. Sabi ko, okay itong tao na to. Sabi ko ganoon. Nag-Doge, may coin siya na Doge. Sinabayan ko siya doon. Bonus na lang yung nangyaring tumakbo si Trump tapos naging kampi niya si Trump. 'Di ba? Sabi ko, uy, solid. Sabi ko ganoon, pag nanalo to si Trump, grabe mangyayari sa Doge kaya, 'di ba? Niisip ko noon. So, naging bonus na lang yun pero matagal na ako may hawak ng Doge. Mga idol, hindi pa nag-aano si Trump. Hindi niya pa kakampi yun. No? Matagal na may tiwala dyan. So, yun na nga, mga idol. Mataas na BTC pero di pa pumapasok mga retailer natin. Pagpasok ng mga yan, bubuhos ulit yan. Kaya, feel ko, pwede pa umabot ng 300k. Itong may-ari ng Pi Network, nagbabalak atang sumabay sa bull run para mabili ng mga whales ang coins nila. Feel ko lang. Ito pa, isa pa yung Pi Network, mga idol. Libre lang yan. Laging dito sa aking link, mga description, meron akong Pi Network na nakalagay dito. And matagal na yung nakalagay dyan. Sa notepad ko yan, matagal na. Sinasabi ko, kung sino yung mga gusto mag-farm lang ng Pi, mga Lodi, libre lang naman yan eh. Kumbaga, magpa-farm ka libre, tapos magigain ka ng Pi. Sa tingin ko, isang araw ata isang Pi ang magigain mo. So ako, matagal na rin akong nagpa-farm ng Pi. No? Pero, libre lang yan, madali lang maka-farm yan. Kaya sa mga gusto mag-farm ng Pi, andyan yung link ko. Tingnan nyo kung magkano isang Pi net. Ano lang to hindi kasi to accurate eh. Marami nagsasabi mas malaki pa raw dito, marami nagsasabi mas mababa pa daw dito, mas maliit lang daw yung Pi. Pero kung titignan nyo dito sa CoinGecko, hindi naman ito ilalagay ng, ewan ko di ba? Nakalagay kasi dito, isang Pi is 3,493. Pero, marami namang nagsabi sa akin na sa ibang bansa daw, ang laki na ng presyo ng isang Pi. Isang araw, makakamain ka ng Pi Network, mga Lodi, sa cellphone ng libre. Mga idol. So, ano nyo na yan? Mag-try kayo. Libre lang naman yan. Ngayon, kung ayaw nyo, bala kayo. Ngayon, once na nangyari yung sinabi nito ni Idol, na bigla nilang maglalabas ng coin na yung Pi, yung mga nag-farm ng Pi, solid. Panalo. Di ba? Kasi ito lang kung totoo to, although hindi rin kasi ako naniniwala ng totoo yung presyo niyan eh. Kung may ganyan, ito kasi yung bilang ng Pi ko sa cellphone eh. 1,100. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron akong 3.8 million pesos sa Pi ko na to. If ever na ganyan yung presyo. Pero may mga nagsasabi na wala, mababa lang yung presyo ng Pi. Pero meron din nagsasabi na mas mataas yung presyo ng Pi, talagang 100,000 daw. Pero syempre hindi nakapaniwala yun, 'di ba? Pero libre lang naman minamine yan everyday, kiklik mo lang. So matagal na kasi ako meron yan eh. Noong panahon pa lang ng Axie, meron na akong Pi, nagmamine na ako niyan eh. So ganun, mga Lodi, andyan yung link natin pag gusto Dati baliktad, sabi sa akin, bilhin ko yung coins na may aso. SHIB pala yung sinasabi nila sa akin. Doge yung nabili ko. Yung nag-share kasi sa akin noon, mahilig talaga siya sa mga Bitcoin noong 2013. Naku, tagal na noon, paldo ka na. Pakwentuhan kami about dyan. Sabi niya, try mo bumili. Sabi ko, baka scam. Tapos mga 2014, ayun, bumili ako ng 300 pesos. Tapos nakalimutan ko na sa wallet ko lang. Pagka 2020, nagulat ako, umabot ata ng 700k. Tapos naging 1 million. Tapos naging 3 million. Wow, paldo pala to si Idol eh. Yan nagmadali ako ma-open ang account ko. May nakikita akong price na 170k, di ma-withdraw. Buti na lang ibebenta pala muna bago maging pera. Ayan, sabi.
Simula noon, nag-aral na akong mag-trade. Kahit maiyak-iyak na ako dahil wala akong maintindihan. Umiyak talaga ako, feel ko ang bobo ko. Pero aral pa din ako hanggang ngayon. Hindi ka bobo. Isipin mo, nakabili ka nga, oh. Bobo ba yun? Nagkaroon ka ng 3 million. Diba? Mas bobo yung, nagsasabing, yun. wala sasabihin. Yung Jeblo, may branch na yung Tesla dito sa Pinas. Abot ng $2. Meron na nga, nakita ko. Tinitignan sabi ko, mas okay pa rin yung Model 3 kaysa sa Model Y. Ayaw, tumitingin na. Pero ayoko talaga. Ayoko matokso. Sabi ko nga, mas maganda asset ang bilhin natin, wag liability. Yan. Salamat sa update. Lagi Kuya Jeb. Huli na ba bumili ng Doge? Ulitin ko nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi ko sinasabing bumili kayo. No, kasi mamaya pagkabili nyo, magkaroon ng correction, biglang bumaba, sisihin nyo agad ako, tapos bawiin nyo yung pera nyo, talo kayo. Diba? Nasa inyo yan, mga idol. Sabi nga, do your own research. No? Pero ako, kung ako tatanungin nyo, kahit napanalo na ako sa Doge ngayon, hindi ko pa siya i-take profit. Lahat ng asset ko, mga Lodi, pag-iisipan ko siyang i-take profit bare months ng 2025. Ganun po, no? Lagi kong sinasabi yan. Dahil sa'yo, nakabili ako ng NOT. Halos 20k ko, naging 100k. Na-list pa sa Binance. Hold lang. With, pa sa listing ng, waiting siguro to. Palang sa listing ng ibang top exchange. So, nabanggit natin yung Peanut, di ba? Nakaraan. Eto yan. No, grabe. Ngayon lang to. 245%, no? 7 days. Grabe. 1 month. Yun. So, from 5 pesos to, mga idol. From 5 pesos, nung November 5. Grabe. November 5, dos lang. Ngayon, naging na siya. 25 pesos, mga Lodi. Peanut. P, tapos NUT. Wala sa BitGet nun, kaya hindi ko nabibili. Pag mga wala sa BitGet, hindi ko na binibili. Hindi na ako nag-iisip na mahirapan pang bilhin. Kumbaga, bubudega ko na lang siya sa mga gusto kong coins. Ganun lang yung ginagawa ko Diba? Okay lang yun. Swerte ng mga nakabili doon. Hindi mo naman makukuha lahat ng panalo ngayong bull market, mga idol. Para ka naging greedy nun. Lahat ng tumatas, gusto mo kasali ka. Isihan mo lang. Ayan. Tawag dito. Solid loads, lahat naka-hold ako para sa bull run. Putol yata yung video mo. Kasi nag-brownout Pinutol ko na dun sa may Dapat na ba ako bumili ng XRP, idol? Hindi ko sasagutin yan. Alam nyo, meron akong XRP. Alam nyo, may holding ako ng XRP. So, kung gusto nyo bumili, nasa inyo. May gamit yan, RBTC kasi may game sila na huhulaan mo presyo ng BTC kung tataas or bababa. Rocky Rabbit game sa Telegram siguro yan. Ayun sabi, hindi ko alam ano ba yung update natin kahapon. Buy GameStop on Sol. So, isa pa yung GameStop. May marami rin community yan. 1K worth of Doge lang na hold ko. Sayang, sabi niya. Hindi pa naman huli. Bahala kayo. Bahala kayo, mga lods, Ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman ipaprofit pa yan, Present idol, Paldo Days, TP ng onte, maganda buong araw. Ayan, sabi ni Junel Nael. Kwentong Kucheri, shoutout sa'yo. Romeo Jr. Villanueva, tsaka si Poor Crypto Investor, sabi ni idol, no? Magiging ka na, rich crypto investor ka na pagdating ng bull run, idol. Nag-TP ka na ba sa meme coin mo, boss? No, mga idol, matagal pa ang TP ko, 2025 pa. Last quarter. Okay pa ba maglagay sa Doge? Ayan, 17 na siya, sabi niya. Kung sinabi kong dito kasi parang sinasabi mo 17 na siya, mataas na siya, baka hindi na ako mag-profit. Magkano na ba Doge ngayon? 20 pesos na, di profit ka na kung hindi ka nang hinayang. Diba? Anyway, basta bahala kayo kung gusto nyo bumili, hindi ako nagsasabi. Huwag ka pasaway, boss. Sayang yung pinangbayad mo sa multa. Mapupunta lang sa mga buhaya. Pinambodega mo na lang sana.
Oo, kasi may post ako sa Facebook ko. Follow nyo ako sa Facebook ko, mga idol ha. Andyan yung link sa Facebook ko ha. Nag-post ako doon, nahuli ako eh. Nung, ano yun, undas yun eh. 31, nahuli ako. Wala akong helmet. Bayad ako, 1.5. Kasama ko si Boy WhatsApp nun eh, tsaka si Boss. So, tatlo kami. Buti nga, hindi na ako kinasuhan dun. Wala na sa violation yung tatlo kami eh. Yung walang helmet lang eh, naawa sa amin eh. Sabi kasi ni Boy WhatsApp, "What? Don't do that to my daddy." Oh, sige na nga, wala lang helmet, sabi. Nako, 250k. Maraming iiyak ngayon, last leg ng bull, sabi ni Justin Mark. Ano pa? Hirap na, wala kang bowels eh. Malakas mang-hype si Trump, dami siguro holdings. Meron siyang hold. Mga idol na crypto, pati yung vice president, meron siyang hold na Bitcoin. Present idol, 17 USDT ko naging 70 USDT sa futures dahil sa mga video mo. Yan idol, kaya ako nag-gain. Salamat. O si Joseph Berdin, salamat. Mag-ingat kayo sa trading ha, mga lodi ha. Maglagay kayo ng stop loss, lagi yung sinasabi sa inyo yan. Babaan nyo lang leverage nyo. Thanks Lodi, 6K ko na Doge. Malapit na maging 11K. O, di ba? Sabi ni Jay, o. Okay lang yan mga Lodi, para sa inyo yan dahil pinapanood nyo ako. Mahal ko kayo eh. Lumipad yung hawak ko, bossing. Mga damit, mga hawak ko. Hinawakan ko kasi leeg ni misis ko, kaya mga damit yung lumipad. Sabi ni ito niya, papatawa pa oh. Sa tingin mo Kuya Jeb, magkano abutin ng RON? Ito yung RON, sa akin promising yung RON, no? Do your own research, pero risky yan, no? High risk, high reward sa akin sa RON, ha? Mga Lodi. So, kung gusto nyo mag-invest sa RON, goods yan, pero ano yan, time to buy ngayon ng RON. Isipin nyo, hindi sumasabay yung RON. Parang ano siya, may sarili siyang move. No? Para lang sa akin, ha? Pero nasa inyo yan, mga Lodi. Meron akong RON coins, eh. Meron akong RON. Pero mababa lang, nasa 200 nga lang yung RON ko, eh. 200 pieces. So, bala ko siyang gawing 500. Magbubodega ako dun. Boss Jeb, paano ba mag-send ng asset Ronin wallet to BitGet? Pwede ba yon? Tsaka, alam nyo mga Lodi, pwede yan. Kaya lang kasi nakalagot eh. Lahat pwede. Dito lang yan sa sendo. Tapos kunyari, meron kang Ronin yung send mo yan. Tapos lagay mo yung address ng BitGet mo or something na kung ano. Ganun lang yun mga Lodi. Pero para sure, maghanap kayo sa YouTube ng instruction. Meron yan mga Lodi. Ronin to BitGet meron. Boss, kailan alt season meme coin? Hindi ko alam eh. Usually, after mag-top out ng Bitcoin, dun nag-alt season tsaka meme coin, no? After mag-top out, halimbawa, umabot na ng 300k yung Bitcoin. Hanggang dito na lang ako, top na ako, ayoko na. So, ang mangyayari dyan, yung mga pera sa Bitcoin, mga Lodi na mga whales, dahil nag-gain na sila sa BTC, sa Bitcoin, para mag-gain pa sila ulit, ililipat na nila yung asset nila sa mga altcoins, sa mga meme coins. So, usually, nangyayari yung alt season tsaka meme season after mag-top out ng BTC. So, ayun yung nasa history ha. Sabi ko nga sa inyo, isang cycle pa lang tayo. So, pero kahit na isang cycle pa lang tayo, pinag-aralan ko na yung history mga nangyari. So, usually, ganun yung nangyayari. High probability yun. Pero hindi siya 100% sure. No? Ganun. Ayan. Si Alvin yun ha. Tsaka si Galan ni Bry. Ayan. Boss Jim, magkano to boss? Kapag no helmet, palagi pa naman ako no helmet. 1.5 loads eh. Sa second offense mo 3,000 na ata. Mas mahal pa nga yung ano eh, yung helmet mo na ano tawag dun boss? Improper. Yung hindi standard na helmet. Kunyari yung helmet mo na pag nagbabike yung ganon. Pag ganon yung helmet mo, mas malaki. Mas malaki yung bayad, 1.5 agad. First offense din, tapos second offense mas malaki na. So, ewan ko, basta ganon. 84 na boss, 89 na, nag-89 no. Ngayon bumababa, nagko-correction ngayon. 'Di ba? So sabi ko sa inyo
pwede talagang mag-correction. Hindi pa nag-90, no? Ine-expect ko 90 eh. Pag nag-90, pag tinamaan niya yung 90, marami na kasing mapopomo nun eh. Pag tinamaan yung 90, sabi, uy grabe, pa 100 na yan. So isipin agad nila pa 100 na. So pwede sila maglapag nun, uy pa 100 na to. Tapos biglang magdodrop ng ganun hanggang 80. Ba? Pag drop niyan, sasabihin ng iba, wala na, drop na. Tuloy-tuloy na yan. Tapos biglang haangat ng ganun, boom. So, hindi natin mawalaan yan, mga Lodi. Pero, ganun talaga. Ha? Si Jerry Benaventura, shoutout sa iyo. Si Michael De La Cruz, shoutout sa iyo, idol. Si Adriel Lopez, ayaw pasukan ng Wales Ron. Ron na lang ang hindi lumilipad sa holdings ko. Oo nga eh, no? Medyo natutulog siya eh. Pero manggugulat yan sa tingin ko eh. Maliit lang amount ng invest ko, Lods, pero kakatuwa kasi unti-unti umaangat siya. Nasa CoinsPH pa. Di pa ako ma-verify sa BitGet. ID issues kasi. Mga luma na malabo na. Nice content lagi. Ayan, sabi ni Mada21 Sports. Ano ba ang magandang ano? Ano ba yung ginawa ko sa ID na ginamit ko sa BitGet ko? Yung ano yun, di ba? Yung pogi ako, yung puti na mukha ko. Yung ano bang hindi? Hindi, yung ID number, tin ID. Tin ID yung ginamit ko nun eh. Nung nga kaya na-verify ako dun sa sa BitGet. So, hindi ako sure eh, mga Lodi. Ako kasi, hindi ako humihinto hanggat di ako na-verified eh. Buti na-verified ako agad. Ayan, si MM Ramos, shoutout sa'yo. No? Pwede naman yan eh, kasi ang ginagawa ko, kunyari hindi talaga kaya nung sa akin, ibang ID, halimbawa yung mama ko, o kaya ang AirPod ko, may ID, hindi naman siya magbi-BitGet, ako gagamit, at least para ma-verified, iba na lang yung ko, yung para ma-verified yung BitGet ko, ibang ID gagamitin ko. Pero ako nagagamit nun, pero syempre, yun dun lang sa mga close sa'yo. Kunyari, mama mo, papa mo, asawa mo, ganun, na alam mo namang hindi magbi-BitGet, di ba? Ayan. So ito, bot to. Dapat turuan ang mga manghuhula mag-trade kasi magaling sila manghula sa crypto. Sa crypto pa kaya easy lang yan sa mga manghuhula. Wala, hindi ako naniniwala sa mga manghuhula, idol eh. Magkano minimum mag-invest sa Bitcoin? Sabi ni Snowhide, depende sa iyo, idol. Kung gaano mo gustong mag-gain. Kung sa tingin mo magkano yung gusto mong mag-gain, doon mo ibase yung mo. Yari, gusto mong kumita ng 1 million, lakihan mo yung invest mo. Kung gusto mo kumita lang ng mga 1,000, hindi kahit maliit lang yung invest mo. Ganun lang yun. Grabe, paldo ako sa Dogecoin, Boss Jeblo. Buti na lang, ginaya kita. Di ba? Si FaithGet, oy, congrats sa'yo, idol, shoutout sa'yo, idol. Times 50 sa deck ng Merry ang Christmas. Sa December. Oo naman, idol, no? So, magbabawas-bawas tayo sa December panghanda, no? Panghanda. Pero, dapat, syempre, may iwan pa rin na malupit sa ating market. O sa ating, bodega, no? So, ayun, mga Lodi, ayun lang ating update ngayon. In-update ko kayong ng pwedeng mangyari at yung liquidation, grabe to. 1 billion. Dati pag nakakita ko ng liquidation sa crypto, minsan mga 300 million. Sabi ko, laki na nun, 300, 600 million. Ngayon, tingnan nyo, 1.2 billion. Grabe na yan. Mga Lodi, grabe yung perang na ubos everyday, no? sa trading. Konti lang yung nakuha ko dyan. Kasi syempre, pag talo sila, may panalo. So, grabe to. Konti lang nakuha natin dyan. So, ayan. At syempre, nalampasan na ng Bitcoin yung silver, mga Lodi, at yung ating market cap, nasa 3 trillion na siya, pero inaasahan dyan 5 to 6 trillion talaga ngayong bull market, no? So, imagine niyo kung gaano nakalaki yung mga price ng mga asset natin kapag ang market cap is nasa 5 to 6 trillion na, mga Lodi, di ba? Hey, gravities. At syempre, yung mga plano ni Trump, mga idol, looking forward tayo dito, lalong-lalo na sa pag-fire kay Gary Gensler, mga Lodi. Diyan ko iniisip yung yung pump ng XRP sa pag-fire kay Gary Gensler. At syempre, ito na nga yung XRP natin, no?
So ayun mga idol, kita-kits tayo bukas. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Love na love ko kayo lahat. Congratulations sa mga nag-profit dyan. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video pag gusto nyo ng mga ganitong content. Everyday update, everyday news sa ating crypto news mga Lodi, sa crypto world pala. Mag-subscribe na kayo sa ating channel dahil sa mga audience ko, halos 30% yung hindi nakasubscribe sa mga nanonood. Libre lang mag-subscribe, ayaw nyo pa. Tapong ko tong channel ko. Sige, pag di kayo nag-subscribe. Ayan, follow nyo ko sa Facebook. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga Lodi, dyan ang ating BitGet na napakalupit, napakaganda gamitin at newbie friendly. Napakadali lang niyang gamitin, mga idol. Andyan yung link natin na mag-register na kayo sa ating BitGet. Ayun lang, maraming salamat. Kita-kits bukas. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At WhatsApp. Wala pa si Boy WhatsApp. Susunduin ko pa mamaya.